Magandang araw sa inyo mga kapugi. Dahil sa maulan ngayon dito sa itaas ng bundok, kaya gumawa ako ng merienda na sarili kong version. Nagamit itong laman ng kamuting kahoy sa pagluluto. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito, ay lagi kang talo. Kapon mga kapugi ay hindi kami nakakyat dito ng bundok ng aking biyanan dahil sa buong maghapon at gabi na patuloy dito na pag-ulan. At nung pag-akyat namin dito kinaumagahan para tingnan ang sitwasyon dito ng aming tanim na pakwan, ito yung aming mga nadatnan. Ayaw magpaulan. Ada nga, naipaho. Ay, wala na lang. Meron pa naman tumubo. Wala. Tubo pa yan, putol na. Wala pa, tubo pa. Kuhan, nakikisilong sila. Ano ito? Eh, kumakain yan ako. Tumutubo na rin mga kapugi, kaso nga lang, doon sila sumisilong sa baon ng niyog. Yung mga langgam at anay. Kaya yung pananim natin dito sa loob. Ito pa ho, may itlog. Tagalin mo. Pero yung tanim namin, umusbong na. Yung mga itlog dito ng mga langgam. Grabe ang pag mga kapugi. Buti na lang ay natakpan namin ng bao yung aming tanim na pakwan mga kapugi. Kung hindi ay naanod na ito ng tubig ulan ang mga buto. Kaso tinira naman ito ng langgam at anay. Pero hindi naman lahat ng aming tanim ay nagkaroon. Kaya inisa-isa namin itong binuksan para maalis kung meron man nakasilong ng mga anay at mga langgam. Sa ngayon hindi pa tayo gano'ng makapagtrabaho dahil sa ulan. Kaya naisipan ko na lang ditong kumuha ng laman ng kamuting kahoy para magluto ng pangmerienda doon sa ating treehouse. Tanim pa namin ito nakaraang taon at yung ibang mga laman dito ay kinakain na ng mga daga at medyo matigas na itong laman mga kapugi dahil matanda na itong kanyang puno. Pag ganito na ang kanyang laman ay medyo mahirap na itong balatan pero okay pa naman itong lutuin. Didiskartehan na lang natin. Kinuha ko lang dito yung sa parte na malambot dahil doon sa malapit sa kanyang puno mga kapugi ay matigas na yun. Sa pagbunot ko dito ay nabali pa itong dulo ng laman kaya kinuha ko pa ito dahil sayang naman. Bago natin ito iakyat sa ating treehouse ay hinugasan ko muna ito dito sa inimbak natin sa drum ng tubig ulan. At pagkakit ko dito sa ating treehouse mga kapugi ay dinala ko na muna itong aking buta dito sa itaas dahil sa baka umulan na naman at baka mapapasukan ito ng tubig sa loob. Pero hindi ko ito ipinatong sa sahig dahil ito ay may dala na putik at dito ko lang din ipinatong sa gilid para kapag ito ay kailangan natin ay madali lang itong hanapin. Kinuha ko na rin itong ating nakatiklop na lamesa dahil dito tayo magbabalat ng kamuting kahoy mga kapugi. Dito natin yan lulutuin sa kaldero at iniwa ko lang din ito na medyo maliliit para madaling lumambot itong sa gitna ng laman dahil sa medyo matured na itong kamuting kahoy mga kapugi. Siyempre pagkatapos ay hinugasan ko na kagad itong ginamit natin tagtaran. Nagkakaroon kasi ito ng lumot pag hindi mo ito nilinisan. Buti nga sa ngayon ay hindi masyadong umulan mga kapugi. Kaya nakakagalaw tayo dito ng maayos dito sa ating treehouse. At pagkatapos kong isa lang itong laman ng kamuting kahoy, ay bumaba na muna ako dito para kumuha ng buko. At dito lang din yan si area na pinagtataniman natin ng pakwan mga kapugi. Dahil medyo mababa pa itong puno at naabot pa natin ang mga bunga. Kaso pagkuha ko dito ng isa ay gumulong pa ito pababa.
Buti na lang ay hindi dumiretso doon sa dulo, kaya madali lang natin itong nakuha. Dito kasi tinatapon ng aking biyanan ang mga baging ng kamote na hindi na kailanganin. At pagbukas ko dito ng bunga ng niyog mga kapugi, nakita kong hindi pa mature ditong laman, kaya akin na lang din ito hinayaan. Ayaw ng biyanan kong makalat ito sa kanyang taniman, kaya bago ko ito iniwanan, ay niligpit ko muna itong aking pinagkalatan. Nagtabi na din ako dito ng kaunting sabaw ng buko mga kapugi. Nakuha natin buko. Saktong-sakto. Imbis na medyo matured pa sana na bunga yung kukunin natin. Pero ayos na ito mga kapugi. Kami lang naman kakain. Dahil wala tayo ditong gamit na panghago dito sa ating buko mga kapugi, kaya ginawan ko lang din ito ng paraan. Gagawin natin itong palaman sa ating nilutong laman ng kamuting kahoy. Nakakasawa naman kasi na puro lang nilaga na kamuting kahoy ang ating kinakain. Para maiba naman ang merenda dito sa ating trios mga kapugi, ay gumawa ako ng sarili conversion sa pagluluto nito. Ito yung nakuha natin mga kapugi. Medyo madami-dami na. Ang aking biyanan ay hindi din makapagtrabaho dahil sa malagkit dito ang lupa. Kaya ang kanya na lang ditong ginawa ay kumuha ng dahon ng lubi-lubi para may pang-ulam siyang gulay mamaya. Kulang pa yan na. Gago sa lubi. May dala tayo dito minatamis mga kapugi. Dahil nabawasan na ito, matagal na ito. Ito yung gagamitin natin pampatamis sa ating palaman. Bali, ang gagawin natin dito mga kapugi ay magluluto tayo dito ng bukayo na ipapalaman natin doon sa pinalambot nating kamuting kahoy. Tsamba-tsamba lang ito mga kapugi. Bali, estimate lang natin yung tamis niya. Lambot na. Papalamigin ko lang to. Sa mga kapugi. Dahil sa mainit pa ito ay hindi pa natin ito pwede kamayin mga kapugi. Kaya habang inaantay natin lumamig itong laman ng kamuting kahoy, ay magluluto na muna ako dito ng bukayo para sa ating gagawing palaman. At binusan ko lang din ito ng kaunting sabaw ng buko para mabilis matunaw itong minatamis na ating inilagay. At kung wala na itong mga buo-buo, ay dito ko na ibinuos itong nakuha nating buko. Linugay-lugay ko lang ito ng saglit hanggang sa ito ay mahalo ng lubusan. Naglagay din ako dito ng powder na gatas mga kapugi para dagdag linamnam dito sa ating palaman. Pinakuluan ko lang ito hanggang sa lumapot ng tuluyan. Pagkatapos ay nilagay ko lang din dito sa maliit na lagayan para ang susunod na naman gagawin natin dito ay ang pagdurog natin ng laman ng kamuting kahoy. Yung mga matitigas na at hindi na kayang durugin ay tinapong ko na din. Ang iba kasi sa paggawa nito mga kapugi, hilaw pa lang ay kinukuskus niya ito para maging pino. Kaso dahil sa matigas itong laman ng ating kamuting kahoy, kaya pinakuluan ko na lang ito hanggang sa ito ay lumambot. Pagkatapos ay dinurog ko na lang ito gamit itong aking kamay hanggang sa ito ay magmukha ng harina mga kapugi na minamasa-masa na natin para makagawa na ng tinapay. Dito dahil wala pa tayong experience sa paglalagay ng palaman, kaya hindi ko pa natatansya kung gaano kadami yung ating kailangan. Medyo tuyo sana ang gagawin kong bukayo mga kapugi. Kaso yung nakuha natin buko ay hindi pa ganong matured, kaya medyo masabaw yung paggawa natin dito ng bukayo. Dahil sa sobra yung paglagay natin dito ng palaman, kaya binawasan ko na lang. Binilog ko lang ito at sinerado lang din ng maayos para hindi tumagas itong ating nilagay na palaman. Sa una ay medyo malaki yung aking nagawa, kaya nilitan ko ito ng kaunti para kapag naisalang na natin ito sa mantika ay mabilis lang itong maluto. Habang may ginagawa pala ako dito ay nagkakwentuhan pala kami dito ng aking biyanan. Maya kasi ay umuulan dito, kaya nagpasya na lang muna siyang sumilong dito sa ating treehouse at makita niya din yung aking mga ginagawa. Bago rin kasi ito sa kanyang paningin, kaya pati siya ay naku-curious na din. Di ko nga alam kung anong tawag dito sa ating nilulutong merienda. Pa-comment na ng mga kapugi kung anong tawag dito sa ating ginagawang pagluluto nito. Punta sa mga Yung lalaki naman taga yung babae nagpapagawa. Pagkatapos ay ito yung mga nagawa ko lahat mga kapugi, kaya naginit na kagad ako dito ng mantika para maisalang na ito. Excited na ako dito sa ating nilulutong merienda mga kapugi. Dahil sa first time pa lang natin magluto nito, inantay ko lang mag golden brown itong kanyang kulay bago natin ito babalik ta rin. Tingin mo yung mantika. Ayos na mga kapugi. Yan o.
Pagkaluto ng ating merienda mga kapugi ay nagtimpla na kagad ako dito ng kape dahil may sobra pa tayo nitong bukayo sa may platito. Kaya ginawa ko na lang itong sausawan. Yung mga simpleng merienda tulad itong laman ng kamuting kahoy ay nagagawan pa natin ng paraan para lalo pang sumarap ang ating pangmerienda. Simpleng pagkain dito sa ating trios mga kapugi. Pag maparaan at madiskarte ka ay napapa-improve mo pa ang mga pagkain na wala gaano lasa. Okay. Anong tawag dito? Tuto. Wow, sarap, may palaman. At kung nagustuhan nyo itong aking vlog mga kapugi, please follow, like, and share naman itong aking page. At pa-comment naman kung saan nakaabot itong aking video. Tuto. Sarap. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless inyong lahat.